Basahin natin ang Hebreo 8:13. Pakinggan niyo ha. Doon sa sinasabi niya, Ayan. isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Doon. Isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Kanino ba sinabi yung bagong tipan? Kanino? Ulit ang talata. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Ibig sabihin, kung kanino niya sinabi yung luma, doon niya rin sinasabi yung bago. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, niluma niya una. Sapagkat, paano magiging bago sa atin yung bago? Kung wala naman tayo, hindi naman tayo kasama sa una. Diba? Kaya lang magiging luma sa atin yung luma dahil may inintroduce na bago. Amen! Ngayon, ang tanong, ganito. Kanino ba sinabi yung unang tipan na yun ang naluma, na doon din sinabi yung bago, kaya nga naging bago? Basa. Ganyan, ako babasa. Ako babasa. Speciality. Malay mo, makumbinsin ko si Gabet. Ito, 8. Basa. Dadapwat, ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Tinutukoy si Kristo. Nagkaroon siya ng lalong marangal na ministeryo o pangangasiwa. Bakit? Sapagkat palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay hindi ay naging walang kakulangan, kung yung unang tipan, kundi naging walang kakulangan, may kulang pala, no? Nagkaroon ng kulang. Kung ang unang tipang yaon ay hindi naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ang ikalawa. Kung yung unang tipan, kung hindi naging walang kakulangan yung unang tipan, hindi na kailangang ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. O dito, yung palang unang tipan, dumating ang panahon, naging kulang, naging insufficient. Kaya humanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano ngayon ang sabi? Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagpang sa sangbahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, nang araw na sila'y aking tannan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, na ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Nakita nyo? Ano yung bago at ano yung una? Ano yung luma at saka yung bago? Sabi niya, kung yun ay kang unang tipan, hindi sana naging walang kakulangan, hindi na kailangan ihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Nung makita niyang may kakulangan na yung una, sinabi niya, gagawa ko lang bagong tipan.
Hindi ayon sa tipang ipinakipagtipang ko sa kanilang magulang nang sila'y tangnang ko sa kamay at inilabas sa lupain ng Ehipto. May tipan ba ang Diyos sa kanila? Pagkalabas nila sa lupain ng Ehipto, meron ba silang tipan? Saan nandun? Sa Sinai. Pagkagaling sa Ehipto, punta sila sa Sinai. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin yung tipan? Nakipagtipan sa Sinai. Pakinggan nyo basa ha. Ito, hindi invento ito, nasa Biblia ito. 4:13 ng Deuteronomio. Ito. Nung umalis na sila sa Ehipto, dinando na sila sa bundok. Ano sabi? At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yun? Sa makatuwid bagay ang 10 utos. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Eto ha! Pakinggan nyo! Eto, pakinggan nyo! Para wag kayong madaya. Di umalis sila sa Ehipto. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin lang ibinigay na tipan? 10 utos. Sabi ni Kabet, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Ha? Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. Dumating ang araw, kulang na pala 10. Dahil kung hindi sana nakakita ng kakulangan doon sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Nung makita wala naman palang, may kulang pala naman yun. Wala naman bawal ang shabu nun no? Sa 10, may shabu ba ron? Wala. Sa bagong tipan may shabu. Bawal ang shabu. Tayo, sabi ng Diyos, hindi ko na ipapakipagtipan sa kanila yung kagaya ng unang tipan ko. Babaguhin ko na ang tipan ko, isang bago na. Ang gagawin ko pa, ilalagay ko sa kanilang puso, sa kanilang isip, susulat ko. Hindi na sa bato. Okay tayo? Talaga ba na yung unang tipan nakasulat sa bato at ang ikalawa nakasulat sa puso? Basa, pakinggan nyo sa 2 Korinto. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan nila, nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Meron pa bang ibang isinulat sa bato, kundi ang 10 utos? Therefore, yun yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos sa Israel. Sinulat sa bato. Ano sabi? Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 3:6 ng 2 Korinto. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya nyo, iba! Alin ang bagong tipan? Ang bagong tipan ay ang tipan ng Espiritu, isinusulat sa puso. Alin ang lumang tipan? Yung nakasulat sa bato. Alin yung nakasulat sa bato? Ang 10 utos. Yung sabihin niya, ang isang bagong tipan, niluma niya ang 10. Okay, tayo. Luma na 10. Niluma na una. Diba? Isipin nyo, mga kapatid, paano mo sasabihin, paano mo sasabihin na yung bagong tipan ay dugo ni Kristo? Hindi. Ang nagpatibay ng bagong tipan ng kapangyarihan, yung dugo ni Kristo. Hindi yung dugo ni Kristo ang bagong tipan. Sapagkat yung bagong tipan, yun ang itinuturo ng mga apostol. Yun ang pinangangasiwaan. Yun ang akal ng bagong tipan. Yun ang pinangasiwaan nila. Ayon sa Espiritu yun. Alin ba yun? Sa 63 ng Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Alin yun? Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu
at pawang buhay. Ayon, ang espiritu na pinangasiwaan ng mga alagad, yon ang salita ni Kristo, hindi yung dugo. Ha? Hindi yung dugo. Ang pinangasiwa ng mga apostol na sabi niya 3:6, naging tagapangasiwa kami ng espiritu, ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Yun yung mga salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Yun na nga yung bagong tipan. Ano nasa bagong tipan? 10 utos ba nasa bagong tipan? Hindi. Ang nasa bagong tipan, pagsisisi, bautismo, pananampalataya, pagkakabag, pagkamaawain, hawang gawa. Ang dami-dami. Kung bibilangin, mahigit pa sa 100, hindi 10. Yan po ang dapat nating maintindihan. 10 seconds. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Salamat po sa mga kapatid na sa balista na narito ngayong gabi. Salamat. Sabi niya, isang bagong tipan ay niluma niyang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ayon. Tingnan po ninyo mga kapatid, ang konteksto. Tandaan ho natin ha, hindi kumot may chapter at hiwalay na, iba na ang chapter, hindi ibig sabihin yan ay hindi na yun konteksto. No? Kasi may mga talata na may mga kapitulo na karugtong yung sunod na kapitulo. Dahil ang original na Bible naman na Greek ay wala namang chapter yon. Para maintindihan po natin kung ano itong bagong tipan na sinasabi dito, tapos niluma yung una. Datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ganito po yan mga kapatid. Ang talata na ito ay may karugtong. Ito po ang nasa kapitulo 9. Dahil nga kung ang Greek noon ay walang chapter, ibig sabihin dire-diretso yan. Konteksto niya at ang magpapaliwanag sa kanya kung ano yung bagong tipan at ano yung unang tipan na niluma ay mabalaman po natin yan sa kasunod na mga talata. Tingnan po natin. Basahin natin yung kapitulo 9 at basahin mo natin yung 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ang kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutang ito. Tingnan nyo mabuti mga kapatid, pansinin po ninyo para kahit hindi ko ipaliwanag ano. May binabanggit dito, ngayon, ang unang tipan din, may unang tipan, ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo sa libutan ito. Ibig sabihin, yung sanktuaryo na pinagawa, na kita natin sa 8:5 kanina, na ang sanktuaryo pinagawa kay Moises,
ay ayon sa ipinakita sa kanya sa bundok. Sabi riyan, nagkaroon ng palatuntunan ng pagsamba sa Diyos. Ito po yung mga ritual at seremonya na ginagawa sa sanktuaryo. At ang sabi dyan, yun yung tinutukoy na unang tipan. Ang linaw, ang unang tipan ay nagkaroon ng palatuntunan, ng mga programang pagsamba sa Diyos. Saan ginawa? Sa sanktuaryo. At ang sanktuaryo na tinatawag ay ang sanktuaryo ng sanlibutan ito. Yung pinagawang sanktuaryo kay Moises. Ituloy natin sa 2 at 3. Ito po. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una, na kinaroroonan ng kandilero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ipinapakita dito, yan lang, yan muna, kita lang muna natin, talata, para masundan lang. Ipinapakita ho dito yung tabernakulo na tinatawag na una. Saan daw, ano daw ang naroon? Kinaroroonan ng kandiliro, ng dulang, ng tinapay na handog, at yung bahaging yon, ang tinatawag po doon ay dakong banal, holy place. Ang sangkap niya, kandilero, meron pang tubig nga doon tapos dulang, tsaka tinapay na handog. At ang sa likod ng tabing, sabi dyan, ay ang tabernakulo na ang tawag naman doon ay dakong kabanal-banalan. Kaya meron po dalawang partition sa loob ng templo. Ibig sabihin, malinaw dito na yung unang tipan na tinutukoy, ito yung ginagawa doon sa sanktuaryo. Huwag na ho tayong magdagdag ng mga talata na wala dyan. Kasi malinaw kung saan ginagawa yung unang tipan. Yun ay seremonya, mga palatuntunan ginagawa sa tabernakulo. At ang tabernakulo, merong dakong banal, merong dakong kabanal-banalan. Naroon yung mga dulang, handog, at saka yung kandiliro. Sa madaling salita, pag may binanggit dito na unang tipan, ito yun. Pagka lumampas tayo doon, baka magkamali na, hindi baka, siguradong mali na. Tingnan po ninyo kung gaano nagkakamali yung marami. Nang mabasa yung tipan doon sa 8:13, 10 utos yan. Wala na yung bawal kumain ng baboy, ikapo, sabat. Nagulo kaagad ang talata. Nako, naligaw na kaagad. Kaya mayroon tayong segment na biblical exegesis. Ito yung pinakatamang paraan para hindi tayo maligaw. Biro mo, kung gagawin natin, tama yun, Brother Jonas San Pedro, no? Sa iba, hindi ganun mag-aaral Talon ng talon. Lulundag sa kung saan-saan. Yun ng dating dan, sabi mong pinapanood mo dati, pagbasa ng 8:13, lundag doon sa Malakyas. O kaya naman, bago sa Malakyas, 13:30 ibig muna ng gawa. Kautusan ni Moises daw yun, yung lumang tipan. Tapos, talon doon sa Malakyas. Ibinigay ang lumang tipan sa Horeb. Dali na. Pero di sa konteksto, ang linaw, hindi nawala yung terminong iniuugnay, yung unang tipan, nandito sa pagsambang ginagawa nila sa tabernakulo. Di ba napakalinaw yan? Kaya nga ang gagawin ko sa aking mga sulong program, ay hindi lang basta program ito, parang mag-aaral tayo ng how to interpret the Bible. Yan ang gagawin natin. Diyan sa biblical exegesis natin. Yan yung aking sulong program. Pagka Biyernes, tapos ay Martes, at saka Miyerkules. Yan po ang ating gagawin. Ngayon, ang sabi pa rito, para masuportahan natin, bakit sinasabing
ang unang tipan ay tumatanda at malapit ng lumipas. Bakit malapit ng lumipas? Tandaan natin mga kapatid, sa panahon na nang mamatay ang ating Panginoon, kahit na nangaral siya, hindi naman siya tanggap ng marami. At marami naman talagang mga taong hindi naratnan ng mensahe. Kaya nga itinuloy ito ng kanyang mga alagad. Kaya, ang sabi dito ni Pablo, yung paghahandog ng mga hayop ay malapit ng lumipas. Kasi ito yung paghahandog eh. Pag nagkakasala, merong seremonyang ginagawa sa dakong banal. Nandun yung dulang. Ano yung dulang? Ito yung pinaghahandugan, pinagsusunugan ng hayop na inihahandog. Hindi naman alam ng marami, pero unti-unti nang naiintindihan ng sangkakristyanuhan that time. Kaya ang sabi niya ginamit, malapit ng lumipas. Ibig sabihin, pawala na. Unti-unti na naiintindihan ng mga tao. Ngayon, paano natin na-check? Kahit check na natin na ang unang tipan talaga ay yung mga paghahandog doon na ginagawa sa tabernakulo, pero dadagdagan natin ito ng mga backup na talata. Dito rin sa Kapitulo 9. Ito po ang sabi ng talatang 9. Sabi po ay ganito, Nayaw isang talinghaga ng panahong kasalukuyan, ayon dito, ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. O, malinaw ho, mga kapatid. Sabi po dyan, yung paghahandog ng mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi, ito yung pagkakasala ng mga tao. Hindi ito magpapasakdal sa sumasamba. Kaya, itong tipan na ito, na una, yung seremonyang ginagawa roon, ay hindi talaga ito pwedeng manatili habang panahon. Dahil hindi ito talaga ang magpapasakdal sa kanino man. Magkakaroon lamang ito ng bisa hanggat hindi pa dumarating yung inaaninuhan. Pag dumating na yung katuparan, yung pong ginawa noon ay nagiging kumpleto na rin yon. Kasi natupad na yung handog na magpapasakdal talaga sa atin. Kaya ang sabi rito, ito'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Nung sa panahong iyon, nananatili itong talinghaga lamang. Ang tanong, kasi hindi ito magpapasakdal, ano ang magpapasakdal? Eto, basahin natin yung 12 hanggang 15. Ano pong sabi dyan? At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. O alinaw mga kapatid, ano? Yung pong mga ginagawang ritual sa tabernakulo noon, hindi magpapasakdal sumasamba. Kaya ang sabi rito, hindi sa pamamagitan ng dugo, ng makakambing, at ng mga bulong baka, ito yung mga hayop na inihahandog dahil sa budhi o sa pagkakasala. Kundi ano ang inahandog dito? Sa kapamagitan ng kanyang sariling dugo. Pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung itinuturong katuparan ng mga hayop na hinahandog. Pinapatulo yung dugo, piniwisik doon sa tabing ng templo. Ang katuparan po noong hayop na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kahit na nga po yung mga saserdote na naglilingkod sa templo ay kumakatawan din sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan po ninyo ang talatang 13. Sabi po, sapagkat ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Tingnan nyo ha,
Nagkakaroon ng bisa ito kasi merong itinuturo ang ating Panginoong Hesus. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. O ang linaw po dito mga kapatid, makikita na natin dito na yung lumang tipan na binabanggit doon, na niluma niya kasi dumating yung bagong tipan, ito yung mga dugo ng hayop. Ito yung mga paghahandog ng mga bulong baka, kambing, tupa. Sabi dito sa talatang 14, kung sila sa panahong iyon ay nakakapag-alis ng kasalanan, gaano pa kaya, pakita mo, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ituloy natin ang talatang 15. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsisitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Ito mga kapatid, napakaliwanag. Kung lumukso ng lumukso, wala. Patay ang 10 utos, kawawa naman. Yun ang nadali. Isamantalang ang liwanag kung iyan alam lang ang konteksto. Ayan o, ang linaw yan. Pakita mo nga ulit ang 15. Dahil dito siya, ang ating Panginoong Jesucristo, tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ito yung binabanggit doon sa 8.13, na bagong tipan, upang sa pamagitan ng isang kamatayan ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magsisitanggap ng pangako na manang walang hanggan. O kita mo na, nandito rin binanggit yung unang tipan at yung bagong tipan. Ang dugo ng Panginoon, ang bagong tipan. Yung tinutukoy na unang tipan, yung mga dugo ng hayop. Ang nakakalungkot to dito, mga giliw na taga-subaybay, dahil pinagpupukpok yung 2 tapyas ng bato, binasag, yinurakan, dahil sa kamalian ng interpretasyon. Hindi po ganyan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid. Ito, binasa natin kanina ito, yung 9, ating daanan itong Gis, para wala nang masabi. Kasi minsan itatanong ito ng bukod eh. O, tingnan natin ano itong talatang Gis. Bakit may binabanggit na ganito? Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Take note, pag may close and open parenthesis mga kapatid, yan ho ay supplied ng mga translator. Pero granting, granting na nandyan yan, ano ang ibig pong sabihin? Basahin po natin yung ibang salin kasi dahil may binanggit po dyan na pagkain, inumin at sari-saring paglilinis, ang conclusion ng iba ay bakit bawal pa rin sa inyo yung baboy? Talinghaga lang pala yun. No, pero nang may nakausap ako dito na pwede na raw yun kasi talinghaga. Paano yung inumin? Yung mga alak? Umiinom na rin kayo? Hindi rin. Talinghaga din yun. So ano ang tawag na, ang alamin natin ngayon? Ano itong tinutukoy? Bakit yung konteksto ay may kinalaman sa mga paghahandog sa ritual na ginagawa sa sanktuaryo? Ibig sabihin, titingnan natin mabuti. Itong
mga inumin, pagkain, at sari-saring paglilinis, hahanapin natin ngayon kung ano itong inumin at pagkain at sari-saring paglilinis na nakaugnay doon sa mga palatuntunan na ginagawa sa sanktuaryo. Ganon dapat, mga kapatid. Hindi kaagad na hindi natin ina-analyze tapos idudugtong natin yung iba. Ito pong sabi sa Magandang Balita Biblia, ganon din ang talata. Sabi, ang paglilinis nila'y nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan niyo po, mga kapatid, yung salita po dyan, yan lang muna. Yung salita dyan, ang paglilinis nila'y nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Meron silang mga programa ng paglilinis. Ito ay kay altuntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa madaling salita, itong paglilinis na ito ay may hangganan hanggang sa baguhin ito ng Diyos. Ang nagiging konklusyon po kasi ng iba ay ganito. Wala nang bawal. Yung karumal-dumal, mga hayop. Hindi po pwede. Kasi hindi naman kasama sa ritual sa templo yon. Yung mga maruruming hayop. Hindi po kasama sa programa sa tabernakulo yon o sa sanktuaryo. At saka walang paglilinis doon. Wala kang makikita sa Old Testament na nililinis yung mga karumal-dumal na hayop. Sa madaling salita, ang paglilinis dito ay yung tao. Sapagkat alam natin na may mga kautusan